Hello mga palangga, maadjong adlaw kaninjong tanan. Meron lang akong i-share sa inyo about doon sa lugar namin sa Surigao del Sur. Kung nabalitaan nyo, lumindol doon. Wala ako doon, ang nandoon yung mga pamilya ko, mga kapatid ko. I-share ko lang sa inyo ang ganap doon sa lugar doon. Yung mga pamilya ko, nandun sila lahat. Medyo parang hindi pa ako nakaano. Kasi ganito yon nung Sabado, December 2, bago ako, kasi minsan kasi nakakatulog ako, minsan umabot na ng alas 10, pero dapat mga alas 8 na 8:30 tulog na ako niyan. Pero hindi ko alam bakit nung Sabado, iba talaga, parang iba yung naramdaman ko. Tapos nung pagtingin ko sa cellphone, meron akong napanood na video na ayun nga, lumindol daw doon sa Surigao. Yung lugar na yun malapit lang sa amin. Kaya sabi ko, hala, parang nashock ako kasi sobrang lakas daw ng lindol doon. Tapos tingnan ko yung GC namin magkapatid. Sabi ng kapatid ko, kumusta na kayo dyan? Kasi nga, yung mga kapatid ko, hindi sila magkadikit-dikit. Meron doon sa ibang lugar, tapos sa ibang lugar naman, pero sa part lang din sa Bislig, Surigao del Sur doon. Tapos yung mama ko, nandun silang dalawa ni mama, si papa, nandun sila sa bundok. Kaya yung mga kapatid ko, ako, sabi ko, puntahan nila sila mama sa bundok kasi silang dalawa lang doon, nandun nga sa bundok sila. At saka medyo may edad na rin kasi si mama at papa. Tapos sabi ko, hindi talaga ako makatulog. Kinaumagahan, December 3, Linggo, ayun, kinukulit ko na yung mga kapatid ko na puntahan sila mama sa bundok. Tapos nung umaga, tinawagan ko, nakailang tawag na ako, nakasampu na siguro ako. Wala talagang sumasagot. Sabi ko, wala, bakit ayaw sagutin? Tapos yung mga kapatid ko, kinukulit na, sabi ko, puntahan nga nila doon sa bundok si mama. Sabi nung naman kapatid ko, okay lang yun sila. Pero sabi ko, mas maganda na puntahan pa rin doon. Tapos yun nga, hanggang sa nakontak ko na si mama. Sabi ko, mama, yung cellphone mo kanina, tawag ako ng tawag. Nakadaming tawag na ako. Tapos sabi ni mama, umulan kasi dito, kaya hindi ko narinig yung tawag. Tapos inano niya yung kalabaw kasi pinapakain, kaya hindi rin niya narinig. Tapos sabi ko, ay, salamat naman. Kinakabahan talaga ako, grabe nun. Kinakabahan ako kasi nasa bundok silang dalawa lang. At yun nga, laking pasasalamat ko kasi ligtas si mama at si papa doon sa bundok. Kasi grabe talaga ang kaba ko nun. Tapos yung mga kapatid ko, ayan, ligtas silang lahat. Yun nga lang, yung mga gamit ni mama doon daw, sabi niya, mga gamit daw nila, yung baso, plato, nangabasag. Sabi ko, okay lang yan, ma. Huwag mo na alalahanin yung baso, mga plato nyo dyan. Yun, laking pasalamat ko talaga kasi yung bahay namin sa bundok, hindi nasira. Ang nasira lang yung baso daw at yung mga plato. Mga kapatid ko naman, yun, hindi naman nasira yung mga bahay nila. Kaya sabi ko, ay, nakahinga rin ako ng maayos kasi biruin mo naman, sobrang lakas nung lindol na panood ko nga sa balita. Sabi ko, wala, buti nga ligtas silang lahat. Tapos maya ipapasilip ko sa inyo yung video kasi sabi ko sa kapatid ko, pahingi ng video dyan para makita ko din. Tapos pinasa nila sa akin. Kaya tingnan nyo na lang yung video mga palangga, i-screen record ko na lang. Ang lugar na to ay San Fernando, Bislig City, Surigao del Sur. Tapos dun sa unahan, tingnan natin yung tulay. Ayan, tingnan nyo yung kalsada, oh.
Ayan, dito, ito yung tulay, Bislig Bridge. Buti nga talaga nakakadaan pa yung mga sasakyan dito sa sobrang lakas pa naman ng lindol. Kuha ang video na to kahapon, Monday, December 4, 2023. Titingnan natin. Ayan oh. May crack yung mga kalsada. Dito naman banda, ito yung Biwok. Biwok ng Bislig City. May dagat yan dyan banda. Maganda dito gumala lalo na pag tuwing hapon kasi meron mga nagtitinda dito ng mga pagkain. Maraming pumupunta dito pag tuwing hapon, gabi. Kakaiba yung clouds kanina. Dito naman banda, papunta na to sa Kumawas, papunta na to sa Mangagoy. Bayan ng Mangagoy, papunta na to doon. Ito naman yung bahay ng kapatid ko. Ayan, buti nga talaga hindi natumba yung bahay nila. Dati kami ang nakatira dito kasama yung dalawang bulilits ko. Tapos pinaayos ng kapatid ko, ayan, ganyan na yung hitsura, medyo okay naman yung bahay nila kaysa dati. Kasi dati halos matumba na yan. Kasi dati yan, yung bahay na yan, walang kaayos-ayos. Pero pwede pa naman tirahan yan dati. Tapos yun nga, pinapaayos nila, ayun, dyan na sila tumira. Sila na ang tumira dyan.